Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Pisces sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipika pong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alinman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So wala tayong bida dito dahil dalawa yung tao. Maganda kasi kung may description para malaman nyo kung kayo ba yung bida, kakilala nyo, o person nyo mismo. Sa ngayon wala kasi dalawa nga yung tao. Mamaya maglalagay ako ng clarifier cards. So doon baka may lumabas na tao para sa description. So sa ngayon ang meron tayo ay the Fool, King of Swords, Page of Wands. Ano to? 6 of Pentacles. Alamin natin tong the Fool. Ano to? 8 of Pentacles. Ace of Pentacles. The Fool. Tapos the Moon. Ano yun? Bakit may damon tayo dito sa huli? Ang ganda naman yung Ace of Pentacles. Feeling ko may kulang dito. Dagdagan pa nga natin. So, anong topic dito? Iniisip ko kung relationship ba ito, career, friendship, o kapamilya, kadugo, kapitbahay. More like, sabihin natin, may iba sa inyo na nagkaroon ng chance. Teka, eto. Susunod si 6 of Pentacles. Nagkaroon ng chance ng new employment. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero kung nangyayari na to, wala pa siyang 6 months sa trabaho.
Okay? Tapos, ang ending, akala niya dream job niya yon, or magiging maganda ang kapalaran niya sa trabaho na yon. Kasi parang napalayo siya dito eh. Mayroon kasing kabayo. So, yung kabayo parang may kinalaman sa movement, napalayo sa hometown. Pwedeng nag-abroad or napalayo lang. Palayo sa pinaka-hometown. Tapos, ang ending, nakakakita siya dito ng red flag eh. Dun sa Damon. So, ano yung red flag? Dun sa mga nakakasama niya sa workplace. May mga tao ba na nafe-feel niya may negative vibes. Okay? So, dun tayo napunta sa new employment. Whether nangyayari na to, mangyayari pa lang. Pero kung nangyayari na nga, eh, papasok siya sa wala pa siyang 1 year ba? Nandun pa lang siya sa 6 months and below. Sa new work niya. So, yung mga sinabi ko, kasama na din dito. Nagtuloy na tayo dito sa dalawa. Lahat plus ito. Itong mga tao. Kasi, pag maraming tao, ibig sabihin, maraming tao na nakakapekto sa sitwasyon. Ang bida natin. Probably, mga matatanda na to. Mas matanda sa kanya or babae. Yung nakikitaan niya ng red flag. Mas matanda sa kanya or literal na may edad 40 pataas or babae. Regardless kung anong edad niyan. So, nakakakita siya ng red flag. Pero kung babae, maraming babae. Grupo ng babae. Ngayon, pupunta tayo dito sa 6 of Pentacles na kasi sinama ko na to. Itong dalawa. Ano tong 6 of Pentacles? Maganda naman tong card, pero depende pa rin sa lalabas ng clarifier. Clarifier cards. Kasi pwede rin tong blessing. Kaya lang small blessing to. Pero blessing pa rin, di ba? Or new employment, depende. Ano mong blessing yan? New career opportunities. Makakatanggap ng pera. Tingnan natin, anong meaning yan? 6 of Pentacles, Chariot, 3 of Wands, 8 of 4, yung dulo. Ay, 4. Ano ba to? 7.
Teka, kanina 8. Diba? Ito naging 7 of Pentacles. Eh di ano to? Success yung Chariot. Waiting. Kasi ano tong 3 of Wands, may kinalaman sa growth. Eh di pag pinagsama mo, progress. So meron tayong 7 of Pentacles. So maraming pwedeng meaning yan. So sabihin natin investment, business, hard work, reassessment, mild dissatisfaction, at barter out, barter bot. May iba nga, purgation. Hindi ko akalain. Purgation. 7 of Pentacles, purgation. Sa bagay, di ba, nagbunga na yung hard work dun sa sa 7 of Pentacles. Kaya lang, parang hindi satisfied yung lalaki. Dun sa binunga ng hard work niya. So ang ginawa niya siguro, naglinis siya ng mga kalat siguro, or yung mga tinanim niya na hindi bumunga, or yung mga mali na ginawa niya habang nagpo-process siya ng pagtatanim. Doon papasok yung self-reflection, tapos ibayin niya na yung kanyang technique, style. So literal na maglilinis siya o mag-iiba ng style. So, ano yung 4? Ano tong 6 of Pentacles? Well, overall, ang dating sa akin, although may nakikita siyang red flag, 'di ba? Sabi ko kanina, may mga tao siyang nakikitang parang may dalang negative vibes. Kasi ang dating sa akin, hindi na lang siya magpapa-apekto sa mga tao sa paligid niya. So sa madaling salita, isipin na lang niya yung kanyang salary, trabaho. Hindi siya magre-resign. Isipin na lang niya na para sa mga gastusin ang kikitain niya dito sa bago niyang work. May mga sumusuporta sa kanya na hindi niya kayang biguin, marami siyang babayarin na kailangan bayaran. So, sa madaling salita, ilalayo na lang niya ang sarili niya dun sa mga toxic people na nabavibe niyang parang kakaiba or may dalang negativity. So, doon napapasok yung investment. In a way na willing siyang magtagal. For as long as maganda yung salary.
Wala na siyang pakialam dun sa mga tao sa paligid niya. Basta ang importante ay pera. Kung ano yung benefit na makukuha niya kapalit ng hard work. So, doon napapasok din yung Chariot na magiging in control siya sa mga taong pakikisalamuhaan niya. At pagkakatiwalaan din. At the same time. Hindi siya basta-basta mag-open up ng kanyang feelings. Kasi in control nga siya dito sa Chariot. Pero kung pagsasamahin natin to, saka to. Or isama na rin natin to, overall na nga. Magbubunga yung patience niya ba? O magbubunga ang hard work. Makakaroon siya ng award or magkakaroon ng increased salary. Example, madalas siya mag-OT. Kung i-require ng company mag-OT siya palagi, di willing siya mag-OT. Kasi dagdag income din yon. Or gagalingan niya sa trabaho para karon siya ng extra income, or magsa-sideline siguro siya. Depende anong gagawin niya dito. Basta kung ano man yung sa tingin niya ay magbibigay ng extra income sa kanya, doon niya na lang ilalaan yung attention niya. Like yun nga, pag-OT, or may sideline pa siya pag-uwi niya sa bahay. May sideline pa siyang trabaho na pwedeng pagkakitaan. So, again, magiging workaholic na lang ba yung bida natin dito. Kaya dun lalabas yung blessing o extra money. O baka may mag-donate ng pera sa kanya. Who knows? Prosperity din kasi daw to. Six of Pentacles. O, pwede rin promotion. Pero grabe rin, no? 6 months pa ng promotion. So case to case basis. May case din naman na ganoon. Kung may pa-exam. Yung iba kasi kakaroon ng bagong slot. Tapos, para fair sa lahat, pwedeng makilahok din yung bago at luma. So, paano magkakaalaman sinong kukuha ng bagong slot? Kasi may na-promote. So, may iwan yung slot niya nung na-promote, di ba? Sinong kukuha nun? Kung sino yung papasa sa exam, or sino yung makakakuha ng mataas na score dun sa exam ba. Ganon. May ka-workmate ako ganyan kakapasok pa lang niya. Wala pa nga 1 year. So, ganon nga, mga 6 months. Wala pa 1 year. Supervisor agad. Diba? Kakapasok pa lang niya. Sa baguhan pa lang talaga siya. Wala pa nga siyang 40. Yung mga supervisor nga na nakilala ko. Nasa 40 na siya. 20 plus pa lang. Wala pa nga 25 kasi matalino siya Siya pinakamataas na score dun sa exam. Di siya yung nakakuha nung slot. Ganun case to case basis. So, promotion, pwede rin naman. Kasi nga, case to case basis. Basta ang mahalaga, may increase salary dito, o may dagdag income ba, o magkakapera in short, or magkakaroon ng bagong sideline, na pwedeng pagkakitaan ng pera. Basta pera to. Okay? O donation. May magdo-donate sa iba sa inyo. So, makakatanggap ng donation. Basta yun na yung blessing ba. Small blessing. Hindi pa naman siya big. Kasi lang to 6 of Pentacles. Pero at least blessing pa rin to, di ba? Anyways.
Career reading tayo, ano? So, pwedeng tumama sa inyo tong reading. Depende kasi dun sa description. Kung di man tumama sa inyo, yung ganong sitwasyon, di baka tumama dun sa person nyo, kakilala o idol. Anyways, dito naman tayo sa susunod na deck. Ano pang masasabi nito? Ibang senaryo. So, sa case na to, may lalaking maputi. May anak na siya. Ano yan? O baka magkakanak siya ulit. Maraming anak ko. May lalaking maputi. Either kailangan niya mag-pay attention sa mga anak niya o madadagdagan ng anak niya. So, again, applicable lang to dun sa lalaki. Whether person nyo to o kayo mismo, basta yung lalaki ay maputi. Kailangan niya mag-pay attention sa mga anak niya kung may anak na siya. Or madadagdagan ng anak niya. So, from 2, naging 3. Example lang. Ngayon, kung wala siyang anak, pero maputi siya, di ba? Lalaking maputi. Di, magiging inner child. Pay attention sa inner child. Kailangan niya prioritize din somehow yung sarili niyang happiness. Sa period na to. Teka, ilang minuto na ba to? 21. Sige, magdagdag pa tayo. Tatanggalin ko na sana Dagdagan natin. Ito maganda. Sana maganda rin ang susunod. Diba? Para happy na tayo. Kasi kanina money din, diba? Sa 6 of Pentacles. Ito money ulit. So ngayon, may babae tayo. Brunette Ang alam ko, brunette ay tao na brown ang buhok. Pero this time, brown ang balat. Brunette din pala yun. Brown ang balat. So, yun na lang. Yung babaeng tatamaan ng reading natin na magkakapera. Babaeng brown ang buhok or brown ang balat. Siya yung magkakapera dito sa period na to. Tanggalin na natin. Dito na tayo sa huling deck. Ano pang masasabi nito? Dedication. Well, tungkol saan kaya itong desire ng dedication? Sa work ba to? In a way na magiging committed sa work? So, magiging workaholic o sa relasyon o sa friendship? Kailangan natin itong dagdagan. Kaya haba yung oras natin. Di sa relasyon. Although nagkakalabuan na yung relasyon. Okay? Kasi dedication, commitment, isa lang More like sa relationship to. Sabagay, pwede rin nga ang contract to. Dagdagan nga natin ulit. Last na. Kasi parang magkamukha sila O magkatulad. Dedication, commitment. Saan ba talaga to? Relasyon o career? O sa friendship? Na, parang nagkakalabuan kasi dito. Ito, connection. Di, malawak din naman yung connection. Sa friendship o relasyon, although nagkakalabuan. Kinalarify kasi natin to Malawak kasi to. So, ito siya, connection. Or, alam ko, tawag dito? Tree. Rooted ba? So, para rin siyang family tree. Di, someone na mahal nyo na lang. Mahal o malapit sa buhay. Whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. Na, yun nga, nagkakalabuan, nagkakaroon ng sama ng loob, nag-aaway sila. Yung desire ba dito na maayos pa yung connection?
So, doon papasok yung dedication na maayos pa. Dedication na manatili sa connection ba? Desire na maging dedicated sa connection. Kung ano mo meron sila. Kahit nagkakalabuan, hindi pa rin magle-let go. Yung iba sa inyo sa someone na nakasamaan nyo ng loob. Pero again, yung nakasamaan ng loob ay someone na malapit sa puso ng iba sa inyo. Whether kapamilya yan, karelasyon, friend. Pero dun lang siya iikot. Hindi yan ka-workmate. Okay? Kadugo. Sasama din dyan. Anyways, hanggang dito na lang. Ay, overall, handa pa rin magpatawad yung iba sa inyo. Ready pa rin ayusin ba? Open sa reconciliation. Yun yung pinaka-topic dito. Magiging open yung iba sa inyo sa kahit anong differences or pagkakaiba ng opinion. Basta willing makipag-ayos yung iba sa inyo. Kung sino man itong makakasamaan nyo ng loob. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.